Mga kapatid, sama natin sa ating pananalangin ang ari po sa salamat at natatanging kailingan ni Cora Robles at pamilya, Risa Maque at pamilya, Reverend Father Jojo Santos at pamilya, Josie Brillantes at pamilya, Lito at Natividad Aseñas at pamilya, Bel Arcagagin at pamilya, Pedro at Giovanni Morales at pamilya, Bernadette Alcauce at pamilya, Cesar at Lolita Nicolas at pamilya, Cheryl Valerie Pasamba, Virgilio Alcenta at pamilya, Antonio at Victoria Sanchez at pamilya, Janet E. Pascual at pamilya, PD ng ADB Community, Marieta Quirol at pamilya, Bishop Dennis Pilerojo, Reverend Father Rupino Bensulit, Ludi Ong at pamilya, Rolando Talon at lahat ng mga kasapi ng Extraordinary Ministers of Holy Communion, Stella Riales at lahat ng mga kasapi ng STPC ng San Jose Manggagawa sa Mantua Homes, para sa kaligtasan ni Dennis at Evelyn Bunag at pamilya, Fanny De Leon at pamilya, Jeff at Michelle C. at pamilya, Amy Ferry Di Manalo at pamilya, Tess Anastasio at pamilya, Brian at Michelle Dalmacio at pamilya, Jim at Jonathan Glenn, Emelita de la Cruz at pamilya, Ivy Lorraine, Rowena De Leon at pamilya, Yvette Barrera at pamilya, Gigi Bautista Alejandro at pamilya, Dr. Unaisa Katrina Monera at pamilya, Maria G. Adam at Dr. Ken Adam at pamilya, Joby Ann Cruz, Dr. Caroline Enriquez at pamilya, Dr. Alan Yvonne Guevara at pamilya, Dr. Chester Calambis, mga doktor at medical staff ng Our Lady of Fatima Hospital sa Valenzuela at Santo Niño Hospital sa Bustos, mga doktor at medical staff ng mga hospital na sasakupan ng ating parokya, Brigino Hospital, Skyline Hospital at Walimen Hospital, at ang lahat ng mga frontliners sa pagsugpo sa pagkalat ng salot ng COVID-19, gaya ng iba pang mga doktor at healthcare providers, mga pulis, sundalo, security guards, mga business leaders at workers, at mga kawani ng pamahalang nasyonal at lokal, lalo na ng lungsod ng San Jose del Monte. Para sa karawan ni Devin Carlos Trinidad, para sa kagalingan ni Buenes Isa, Jojit Santiago, Quirino Cristobal, Evaria G. Cruz, Dr. Fernando Ayuyao, lahat ng mga madre na may sakit sa tahanang Siena, Dennis De Ocampo, para sa kapayapaan ng kaluluwa ni Malu, Ricardo, Leticia, Frederick Dean, Charles Conrad, Priscilla Celedonia, Evelyn, Eric Hill, Sila, Nelson, Alfredo, Nicolas Viviana, Percival Alvaro, Roy, Jenny, Fidela, Julita, Raquel, Anne-Marie, Andrew, Enriqueta, Pablito, Marisa, Brian Angelo, Wilfredo, Rolando, Celia, Rufo, Protasio, Susana, Perly, Lydia, Elpidio, Regino, Alvaro, Petra, Seria, Laureano, Justin, Lucila, lahat ng mga lektor ng Diocese ng Navalolos na namayapa na, mga doktor at iba pang mga frontliners na namayapa sa pagsagip ng buhay laban sa salot ng COVID-19, at mga naging biktima na namayapa na rin dulot ng salot na ito, at sa lahat ng mga kaawa-awang kaluluwa sa purgatorio. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kanin ng angka ng Diyos, kaya lumulog tayo sa maway ng Panginoon na nagpapatawad sa atin ng lubos. Sinugong tagapagpagaling na sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan kami. Dumating na tagapaganyayang mga masalaming magsisi, Kristo, kaawaan kami. Kristo, kaawaan kami. Nakanaglukas sa kanan ng Diyos, Ama, para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan kami. Panginoon, kaawaan kami. Kaawaan tayo ng mga Panginoong Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan, at paglumayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ang madaming makapangyarihan, bilang tugon sa aming ngayon dumadalangin, itulad mong ikaw ay aming makapiling. Ang pagtitiwala namin sa dakilang pag-ibig mo ay tumayago sa aming ngayon naririto, upang sa pagkaparang ng bahid ng aming mga kasalanan, kami makapamuhay sa iyong kabanalan at maging ganap na tagapagmana ng iyong pangakong buhay. Sa pamamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, nagpadala pa si Abraham. Sinabi pa sa kanya ng Diyos, "Ito ang ating tipan, ikaw ang magiging ama ng maraming bansa. Hindi na Abraham ang itatawag ko sa iyo, kundi Abraham, sapagkat ginagawa kitang ama ng maraming bansa. Pararamihin ko ang iyong mga inapo at magtatatag sila ng mga bansa at may magiging hari sa kanila.
Tutuparin ko ang aking pangako sa iyo at sa iyong lahi, at ako'y magiging Diyos ninyo habang panahon. Ibibigay ko sa inyo ang lupang ito na inyong tinitirhan ngayon. Magiging inyo na ang buong lupain ng Kanaan habang panahon, at ako ang magiging Diyos ninyo. Kayo naman ay dapat maging tapat sa ating tipan, ikaw at ang iyong lahi, sabi pa ng Diyos kay Abraham. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ang puwan ay hanapin at ang kanyang lakas ay siyang asahan. Siya ay hanapin upang mamalagi sa kanyang harapan. Ating gunitain ang kahangahangan niyang mga gawa, ang kanyang paghatol, gayon din ang kanyang ginawang himala. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ikinasaksihan ng mga alipit anak ni Abraham, gayon din ang lahat na anak ni Jacob na kanyang hinirang. Ang Panginoong Diyos ay ang Panginoon, siya ang ating Diyos. Sa kanyang paghatol ay ang nasasaklaw buong sansimundo. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Ang tipang pangako'y lagi nasa isip niya kailanman, ang mga pangakong kanyang binitiwan sa lahat ng angkan. Ang tipan ng Diyos ay unang ginawa niya kay Abraham, at may pangako ring ginawa kay Isaac na lingkod na mahal. Nasa isip ng may kapal ang tipan niya kailanman. Pambungad sa mabuting balita. Kapag ngayon napakinggan ang tinig ng buong mahal, huwag na ninyong hadlangan ang pagsasakatuparan ng lihi niya at kalooban. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga Hudyo, tandaan ninyo, ang namumuhay ayon sa aking aral, kaya na hindi makararanas ng kamatayan. Sinabi ng mga Hudyo, ngayon ang nitiyak namin inaalian ka nga ng demonyo. Namatay si Abraham at ang mga propeta, pero sinasabi mong hindi mamamatay kahit kailan ang sino mang namumuhay ayon sa iyong aral. Nakila ka pa ba kay sa aming abang si Abraham? Siya'y namatay, gayon din ang mga propeta. Ano ba akala mo sa sarili mo? Sumagot si Jesus, kung ako ang nagpaparangal sa aking sarili, iya'y walang kabuluhan. Ang aking Ama ang nagpaparangal sa akin, at sinasabi ninyong siya ang inyong Diyos. Hindi ninyo siya nakikilala, ngunit siya nakikilala ko. Kung sabihin kong hindi ko siya nakikilala, ako'y magiging sinungaling na tulad ninyo. Subalit nakikilala ko siya, at ginagawa ko ang kanyang sinasabi. Natuwa ang iyong abang si Abraham nang mabatid na makikita niya ang araw ng pagparito ko. Nakita nga niya ito at siya'y nagalak. Dahil dito'y sinabi sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo na si Abraham? Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, bago pa'y pinanganak si Abraham, ako na. Dumampot sila ng bato upang siya'y batuhin, ngunit nagtago si Jesus at lumabas ng templo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Mga kapatid, sa ating mabuting balita ay pinapayag sa atin ng ating Panginoon ang kanyang muli ay pagpapakilala ng kanyang sarili ukol sa kanyang pagiging Mesiyas at pagiging anak ng Ama. Kaya nga po itong hindi matanggap ng mga Hudyo sa kanyang paligid sapagat ang alam nila, kilala nila ang kanyang mga magulang dito sa lupa, alam nila na si Maria ang kanyang ina, kilala rin nila ang kanyang amang si Jose na isang manggagawa, isang anluwagi. Kaya nga po kilala ng mga tao na ito ang pagkatao ng ating Panginoon sapagat kilala nila ang kanyang mga magulang. Subalit lingid sa kalaman ng marami na si Jesus, bagamat siya ay naging taong katulad natin, nanatili ang kanyang pagka-Diyos. Kaya nga siya'y nagkatawang tao lamang, subalit siya'y tunay na Diyos. Kaya nga po simula pa lamang nung una, ang Diyos ay narito na. Kaya nga po kung titignan natin, ang Diyos ay walang simula, wala rin katapusan. Ang Diyos ay palaging nananatili sa piling ng bawat isa sa atin. Kaya nga po mga kapatid, sa ating mabuting balita ay nabanggit ng ating Panginoon. Bago pa si Abraham ay ako na, sapagat wala pang nilikha, mayroon ng Diyos. Wala pang lahat ng nakikita natin, mayroon ng Panginoon na gumagabay sa lahat ng mga bagay. Kaya nga po lahat ng mga bagay nito, siya rin ang may likha, siya rin ang may gawa. Kaya nga po sa isang salita lamang, nagkaroon ng kaganapan ang sanglilikha. Kaya nga po, bago pa man dumating ang iba pang mga tao, bago pa man dumating si Abraham,
narito na ang ating Panginoon. Narito na ang Diyos. Ang Diyos ay nananatili na. Ang Diyos ay kasama na ng lahat ng kanyang mga naunang nilikha bago pa si Abraham. Kaya nga mga kapatid, sa ating pumabuting balita, ito ang isang bagay na hindi matanggap ng mga Hudyo. Sapagat ang sabi ng ating Panginoon, ang sinuman na nananatili sa kanyang aral, ang sinuman na nakikinig at nagtuturo, ang sinuman na sumusunod sa kanyang mga aral, kailanman ay hindi mamamatay. Kaya nga po katotohanan ng buhay ng bawat isang tao ay tiyak na mamamatay. Katotohanan ng buhay na maging ang ating Panginoon ay namatay din, inilibing din, subalit muli na buhay. Kaya nga po lahat ng tao ay magdadanas ng kamatayan, sapagat ang kamatayan ay bunga ng pagkakasala. Ang kamatayan ay dulot ng pagkakasala na ginawa ng unang tao at magpanggang ngayon ay ginagawa pa rin ng bawat sa atin. Kaya nga po tayo namamatay, sapagat ang namamatay sa atin, hindi lamang ang ating pisikal na katawan. Sa tuwing tayo magkakasala, namamatay ang ating ugnayan sa ating Panginoon. Subalit ang pangako sa atin ng ating Panginoon, ang nananatili sa kanyang biyaya, ang nananatili sa kanyang aral, ang nagtuturo, gumagabay, ang nagtuturo at hindi naman ay nagsasabuhay, nakikinig ng kanyang salita, isinasabuhay ang kanyang mga aral, ay kailanman ay hindi mamamatay. Sapagat siya'y tatanggapin sa pagkabuhay na mahuli, siya'y tatanggapin sa kabilang buhay sa piling ng ating Panginoon. Kaya nga po ang tinutukoy sa atin, huwag tayo sana na patayin ng ating sariling kapalaluan, huwag tayong patayin ng ating sariling pagkakasala. Sapagat sa bawat pagkakasala, ang dulot nito ay kamatayan, pagkakahiwalay sa ugnayan natin sa ating Panginoon. Ang dulot nito ay pagkamatay ng biyaya para sa bawat isa atin. Kaya nga po ang panawagan sa atin ng ating Panginoon, manatili tayo sa biyaya ng kabanalan, manatili tayo na gumagawa ng mabuti at hindi ng masama, manatili tayo na gumagawa ng kung ano ang tama at hindi ang mali. Kaya nga po kapag tayo nananatili sa tama, kapag tayo nananatili sa mabuti, nabubuhay sa atin ang Panginoon, nananatili sa atin ang Panginoon, nananatili rin tayo sa piling ng ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, sa pagkakataon nito, tayo pinapaalalahanan muli ng ating Panginoon. At marahil sa mga nangyayari sa ating paligid, may mga dahilan ang lahat ng mga bagay. Kaya nga po, may mga pagkakataon, ginigising tayo ng ating Panginoon mula sa ating pagkakabalutulot. Ginigising tayo ng ating Panginoon mula sa dati nating pagkamakasalanan upang tayo ay magbagong buhay. Kaya isipin na lamang natin mga kapatidero, sa ating pong mga pagbasa, sa mga nilalaman ng banal na kasulatan, nakapaloob doon yung nais ng Panginoon sa atin. Nakapaloob doon kung paano tayo gagawa ng mabuti at gagawa tayo ng tama ayon sa kalooban ng Diyos. Sapagat sa ating banal na kasulatan, kahit pa man noong una, ipinagkaloob na sa atin ang 10 utos ng Diyos. Kaya dapat nga lamang mga kapatid, napakadali sa atin na baliin ang mga utos na ito. Kaya nga kung may mga pagkakataon, itinutuwid tayo ng ating Panginoon. Kaya isipin na lamang natin mga kapatid, kahit na meron tayong salot sa ating paligid, kahit na meron tayong pangamba sa ating paligid at sa ating sarili, maging sa ating pamilya, magpasalamat pa rin tayo. Bakit? Sapagat unang-una, buhay pa rin tayo. Ikalawa, may tinuturong aral sa atin ng ating Panginoon. Ayaw man natin, pero ang Panginoon ay gumagawa ng paraan para tayo turuan ng ayon sa kanyang kalooban. Kaya isipin natin mga kapatid, nung dati, palagi tayo wala sa bahay, nangangamba tayo, baka tayo ay pagbalik natin sa ating tahanan, baka wala na tayong abutan na mga ari-arian at gamit. Bakit? Sapagat nung dati, usong-uso ang akyat bahay. Pero ngayon, bihira ang akyat bahay. Bakit? Sapagat lahat nasa tahanan. Nung dati, usong-uso ang nanguholda, usong-uso ang riding in tandem. Nung dati, usong-uso ang snatcher. Nung dati, usong-uso ang nakawan. Pero ngayon, halos wala, bibihira man kung meron man. Bakit? Sapagat lahat ay nananatili sa bahay.
Kaya di naman mga kapatid dati, malaya tayo, nakapandadaya tayo maging sa ating pamilya. Pero ngayon, mahirap mandaya. Bakit? Sapagat ang pamilya mo, kasama mo palagi. Iniiwas ka na nga sa kapahamakan ng ating Panginoon. Iniiwas ka pa sa pagkakasala. Sapagat mga kapatid, hindi ka na ngayon makapangapit bahay bilang isang misis para makipagkwentuhan, para makipagchismisan. Bakit? Sapagat naka-home quarantine tayo. Kaya iniiwas ka sa pagkakasala ng Diyos. Gayun din naman, yung mga mister, iniiwas na magkasala laban sa ika-6 na utos. Huwag kang mangangalunya, sapagat mahirap ngayon na ikaw ay sumakabilang bahay. Bakit? Sapagat mga kapatid, lagi kang nasa bahay, lagi kang binabantayan sa bahay, mas matindi pa ang misis mo kaysa doon sa mga nag-checkpoint na pulis doon sa checkpoint area. Kaya isipin natin, inilalayo tayo ng Diyos sa pagkakasala. Kaya gayon po naman mga kapatid, no? Kapag tayo ay lagi nasa bahay, inilalayo tayo ng ating Panginoon sa paggawa ng masama laban sa ating kapwa doon sa labas. Kaya mga kapatid, no, napipilitan tayo manatili sa bahay, sapagat kung hindi ka mananatili sa bahay at ikaw ay sa kabilang bahay, ang kasunod niyan, baka ikaw ay sumakabilang buhay nang dahil sa iyong kapalaluan. Kaya nga po mga kapatid, sa maikling pamamaraan, tinuturuan tayo ng ating Panginoon sa mga bagay na dapat natin gawin. Tinuturuan tayo ng ating Panginoon, lumayo tayo sa pagkakasala, tahaki natin ang landas ng kabanalan, at kung tayo man ay nagkakamali laban sa Diyos, huwag natin yakapin ang kamatayang dulot ng kasalanan. Bagkus, matuto tayong magbagong buhay at matuto tayong kumapit at lumapit palagi sa ating Panginoon. Mga kapatid, ilapit natin ang ating mga kaibigan kay Jesus na gumagabay sa ating pagpupunyagi sa pananampalataya patungos sa Ama. Sa bawat panakita ng ating itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang kaharian ng Diyos naway manatili sa mga puso ng mga kumikilala sa presensya ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa pamamagitan ni Jesus, maipagkaloob nawa sa atin ang kakayahang magpunyagi sa pananampalataya, katulad ng ginawa ni Abraham. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang diwa ng ating pananampalataya, naway ganap natin maipagama sa pamamagitan ng pagkilos ni Jesus sa ating mga puso. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga may sakit at binabagabag ng mga suliranin, naway magpasalamat sa presensya ni Jesus na kanilang kasama sa paglalakbay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat sa Panginoon na namayabana ay makarating nawa sa kanilang walang hanggang tahanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoong Diyos, igawad mo ang aming mga kaibigan at panatilihin ang aming pananampalataya habang kami naglalakbay sa buhay, upang muli namin pagsasama ay mapuspos ng kagalakan. Inihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Kapuri-puri ka sa manibigas na nagutan sa ikagandang loob na rito kami mayaalay mula sa lupa kung maraming paggawa ang tinapay na ito para maging pagkain na nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang buong may kapal kayo at kailanman. Kapuri-puri ka sa manginigkas ng libutan sa ikagandang loob na rito kami mayaalay mula sa katas ng ubas at kung maraming paggawa ang alak na ito para maging luming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang buong may kapal kayo at kailanman. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos sa mga makapangyarihan. Nang ginawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ang madaming nimig ka, kalugdan mo ang paghahain ng mga nakikipon dito upang ito'y pakinabangan sa pamagitan namin sa mundo at sa pagkakamit ng kaligtasan ng mga tao sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon, At sumayo rin. itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Inaasa namin sa Panginoon.
Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ng marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ng Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulugan mong aming maitumpa ang kinamais ng pagsalungat sa pananagot ng iyong iniyatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap namin iyong kinaluludan at ang pagpapakabuti namin iyong kinararangal. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, Hosana sa kitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon, Hosana sa kitaasan. Ang madaming banal, ikaw ang bukal ng tanan kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinag-isang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniyamot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman noong matapos sa napunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniyabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Mga kapatid, ang misteryo ng ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniari namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para mamingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, ligawin mo ang iyong simbahang nagarap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco naming Papa at ni Dennis naming Obispo at Kamtalang Kaparian. Alalahanin mo din ang mga kapatid naming nahinday na may pag-asang sinimling mamumuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patulihin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kabiyak ng puso, kaysa na mga apostol at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pag-iwag nawa namin ang pagpuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Tayo pong lahat, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasabi ng karyan mo, sundin ang dugo nito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa lukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapulihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Kung ngayon mo ang aming pananampalataya pag ang aming mga pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, hawak sa amin. Kordero ng Diyos na
kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ng kapatid. Mga kapatid, ito si Kristo ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo inaanyayahan sa kanyang higing. Panginoon, hindi ako dapat magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita ko lamang ay gagawin. Oratio Imperata, kaugnay ng COVID-19. Amang makapangyarihan, lumalapit kami sa iyo sa aming pangailangan. Ingatan mo kami laban sa COVID-19 na lumalaganap sa kasalukuyan at nagiging sanhi ng kamatayan. Tulungan mo ang mga nagsisipag-aral sa kalikasan at pinagmumula ng virus na ito at kung paano masusugpo ang paglaganap ng sakit na dulong ito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medisina na mapaglingkuran nila na may puso at kakayahan ang mga may karamdaman at sa mga sangay ng pamahalaan at mga pribadong ahensya na makatagpo ng lunas at solusyon sa sabot na ito. Sinasamo namin ang mga dinapuan ng sakit na ito ay mabalik sa kalusugan sa madaling panahon. Kumilos nawa kami sa ikabubuti ng lahat at matulungan ang lahat ng nangangailangan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maria, takbuhan ng mga Kristiyano. Panalangin mo kami. San Rafael Arcangel. Panalangin mo kami. San Roque. Panalangin mo kami. San Lorenzo Luis. Panalangin mo kami. San Pedro Calungsod. Panalangin mo kami. San Pedro Apostol. Panalangin mo kami. Manalangin tayo. Ang madaming mapagmahal ka ninyong pinapagsalo sa iyong tingin na banal ay lumulhog sa iyong pagmamahal upang kami tumanggap ng banal na pakikidabang ay maging mga kasalo sa buhay na walang katapusan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayon. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.